eskwelahan na. Pero sa mga sandaling ito mga kabombo, ay makakasama po natin si Attorney Francis Abril, ang napakagaling po na abogado, political analyst dito po sa ating probinsya po ng Pangasinan para talakayin natin no, yung naganap po na development o ito pong pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon on its 16th day, on its 7th week, mga kabombo. Pero syempre, unang-una po sa lahat, binabati po muna natin na isang mapagpalang araw. Si Attorney Francis, live po kayo napapanood na napapakinggan sa ating programang Bombohan ay Dugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyo pong pagbati, Attorney, sa ating mga listeners and viewers. Pagbati sa lahat ng mga nakikinig online at sa radyo. Manatili po kayong nakatutok dahil may mga balita po patungkol sa weather natin, mga latest na updates at sa mga ganitong shooting incident, pinapaabot po natin ang ating pakikiramay sa mga nadamay po na inosente. Yes po. Unang-una po sa lahat, Attorney Francis, no, kung hindi tayo nagkakamali, ito pong si Acosta, si Jean Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, yung pinakaunang hostile witness dito po sa impeachment trial po ni VP Sara Duterte. First of all, kapag sinabing hostile witness, anong ibig sabihin po dito, Attorney? And paano ito naiiba doon sa iba pong testigo na una na pong ipresenta dito po sa impeachment trial po ni VP Sara Duterte, Attorney? Ang hostile witness po ay testigo na tinawag ng partido, ngunit lahat ng mga sinasambit niya or yung mga perspektibo niya na i-share niya during sa kanyang testimony ay adverse doon sa cause nung nag-present. Kakaiba dito dahil kapag ikaw ay may pinapatunayan na allegation laban sa pangalawang pangulo, normally ang ipe-present mo dito ay kakampi mo. Yeah. Kaya siya tinawag na hostile dahil hindi ina-expect na nakatawag ka ng someone na talagang aligned sa kabila. Dahil lahat ng sasabihin niya ay damaging, maaring it may damage the cause of prosecution. Kaya kung mapapansin po ninyo, meron pong ruling kahapon ng chair, presiding officer, na tinuring po, kinarakterize po si Gina Acosta bilang hostile witness. So parang ganito din sana yung magiging labas ni Attorney Zulaika Lopez kung natuloy po siya na humarap pa sa impeachment trial, Attorney? Hindi malayo na ganun ang magiging approach o kaya classification niya dahil aligned siya o kaya mas belong siya doon sa cause ng defense. Sa panig po ng prosecution, Attorney, mas mahirap ba na isa lang ang isang hostile witness sa witness stand para patunayan na yung tao na inaakusahan like ni VP Sara Duterte ay may katotohanan yung mga allegations na ibinabato against her? Yes, risky, and pangalawang punto, maaring masira yung ini-establish ng prosecution kapag nagpresenta or na lumitaw ang isang hostile witness dahil yung sasabihin niya konting sundot lang dyan na may masambit siya na totally madadamage na yung argument or yung pinipresentang kaso ng prosecution. Kaya maganda yung pagkaka-lay ng foundations nung siya ay ini-examine kahapon dahil lahat ng mga sinambit niya mas tumulong, di ba, kabaliktaran, mas nakatulong sa cause ng prosecution. So, Attorney Francis, kahapon doon sa pagsalang po itong si Gina Acosta, ano yung mga nakikita po ninyong punto, magandang naipunto po ng prosecution para makatulong po na madiin si VP Sara Duterte doon sa allegations sa kanya, especially doon po sa misuse fund ng UVP at ng DepEd under VP Sara's administration, Attorney? Nadiin kahapon, nadiin na merong hindi wastong pag-disburse, tawag dito, may hindi wastong paghawak nung na-disburse na confidential fund. Nadiin, hindi lang si La Chica, pati din si head of agency, talagang na-drop ito na sinusunod lamang niya ang express na orders ng head of agency. Sino bang kanyang head of agency? Si VP Sara, dahil nandun ang kanyang opisina sa Office of the Vice President, si Gina Acosta. Pangalawang punto, yung
katotohanan na na-establish na may hindi wasto na pag-handle ng confidential funds, yun ay makakatulong sa grounds for impeachment dahil nga nandun yung betrayal of public trust at saka merong hindi regular na pag-handle ng confidential funds. And another thing na na-establish doon, ginawa niya yon upon the orders, 'di ba? Ibig sabihin, wala kasi siyang choice. Siya ay subordinate lamang, ngunit hindi rin naman excuse 'yon para ma-waive yung kanyang liability dahil hindi lahat ng orders ay lawful. Okay? Kapag ang orders na alam mo bilang ikaw ay Special Disbursement Officer ay hindi angkop doon sa guidelines ng Commission on Audit, hindi mo dapat tinutupad yun. So, paano yun, attorney? Paano kapag may mga natuklasan dito sa investigation, sa impeachment trial na like, ginawa ko yun kasi iniutos ni VP Sara o nanggaling yung order kay VP Sara Duterte. Meron ba, lalo na kung mapapatunayan na ginawa niya yung bagay na yun, siyempre, habang siya ay tumatayong Special Disbursing Officer po ng Office of the Vice President, pwede ba na siya ay mapatawan din po ng kaso, Attorney Francis? Oo, after ng tamang pag-iimbestiga or pag-fact-finding ng mga tamang ahensya, maaaring may kaharapin ding liability si Special Disbursement Officer, lalo na confined, ibig sabihin, limitado lang po yung responsibilidad niya patungkol sa pag-manage or pag-handle, disburse ng confidential funds dun sa COA joint guidelines. At anything na mag-deviate siya dun, responsibilidad niya yon bilang siya yung naka-paper trail at siya yung responsible na officer na gumawa ng mga responsibilidad na yun. Nung nakalipas po ng mga araw, especially sa pagitan ni na Prosecutor Attorney Lorna Capunan and defense team na si Attorney Christine Ferrer, 'di ba, nagkaroon po sila ng mga sagutan o tension sa kanilang pagitan on the way they ask questions, kasi sinasabi may mga leading questions, pero kahapon hinahintulutan na gumamit ng mga leading questions itong si Private Prosecutor Attorney Amando Vergiligutan sa kanyang pagtatanong dito po kay Gina Acosta. Attorney, kapag sinabi ba nating leading question, ano ba yung mga nasasakupan ng question po na ito? O paano masasabi na leading questions ang tanong ng isang abogado sa isang testigo? Ang leading questions po, ito yung meron, dun sa tanong mo pa lang, meron ng facts na nakalagay at ginaguide mo kasi yung testigo mo para po sa ating mga listeners online at sa radyo. Ito po ay tool, ibig sabihin talaga naman pong ginagamit po natin na strategy ito sa pagtatanong sa witness, lalo na at meron kang ine-extract na katotohanan. At as a rule po, hindi allowed ang leading questions except kapag nakalagay po siya sa witness stand si witness at nasa cross-examination. Ngayon po, yung leading questions po, ito ay napakagandang strategiya para mag-gather mo yung punto na nais mong i-extract. Typically, answerable ito ng yes or no. Iba ang formula natin kapag misleading ang question, hindi po yan pinapahintulutan kasi isinusubo mo na yung wordings na gagamitin ng testigo at ito ay nakakalito sa topic na pinag-uusapan. Kaya ang allowed lang po ay ang leading questions para po mag-guide po yung testigo. Pero attorney, yung paggamit ng mga leading questions ba, hindi ba ito maaring mag-bounce back dito sa mga abogado na nagtatanong nitong mga leading questions din po na ito, attorney? Kapag pinag-aralan ng abogado bago sila sumalang sa pagtatanong, kapag inaral niya yung mga leading questions niya, ay talagang maganda ang kalalabasan nito. Ang problema sa ibang mga practitioners dito, nagtatanong-tanong sila nang hindi nila alam ang sagot. Dapat kapag ikaw ay magpepresenta ng leading questions or ikaw ay nasa cross-examination at ikaw ay nag-elicit ng data or info mula sa testigo mo, hindi mo alam ang sagot, talagang damaging yon dahil baka mayroong masambit ang testigo na nakasalang na makakadamage dun sa kaso mo. Kaya mukhang kalkulado talaga ang galawan ni Attorney Ligutan. Doon yung makikita yung class, yung taktika niya na ginamit para makuha, di ba, yung sagot mismo kay SDO Gina. Attorney Francis,
kahapon din, ito pong si Senator Erwin Tulfo, tila hindi na iwasang mainis doon po sa way ng pagsagot nitong si Gina Acosta dahil medyo nahihirapan daw siya na mag-speak ng Tagalog. Pwede bang obligahin ang isang testigo, attorney, na gamitin ang wikang Tagalog or English kung mas bihasa o sanay sila sa paggamit ng kanilang local dialect, attorney? Lagay natin sa tamang perspektibo. Nagtataka si Senator Tulfo kasi sa minutes ng mga committee hearings sa House of Representatives kamakailan, I think a year or 2 years ago, kaya naman po palang makipagtalastasan, makipag-communicate po ni SDO Acosta sa mix na vernacular na Cebuano, kaya din niya sa Filipino at English. Ibig sabihin, hindi naman po nagkaroon ng struggle, di ba? Kaya yun po yung tawag dito, yung frustration, probably, if that's the word. Kasi mukhang nasambit ni Senator Tulfo, wag na po nyo kaming pinagloloko or wag na tayo naglolokohan, something like that. Pero at the same time, baka iba po kasi yung environment kahapon, mas kabado si SDO Acosta dahil siya ay napapanood live on national television, kaliwat ka ng social media, at saka napakalaki po ng at stake kahapon. Konting masambit lang niya ay talagang madadamage yung boss niya dito at mawawalan din daw po siya ng trabaho. Kaya I could just imagine yung pressure. Baka po nahihirapan lang po siya na tense, nag-anxiety. Kaya nag-request po siya na baka pwedeng gumamit siya ng mas gamay niya, which is yung Cebuano. Pero kung yung iko-compel siya na sumagot sa language na hindi niya kaya, hindi po pwede yon. However, may records po kasi, official minutes, na nagpapakita na kaya naman po niyang makipag-communicate sa mga languages na nabanggit. Pwede po bang masabi na pamamaraan niya ito para hindi sagutin yung ilang mga katanungan na alam niyang maglalagay sa kanya sa isang alanganing pwesto o posisyon, attorney? Ayoko mag-speculate pero posibleng may ganyang mga nag-i-interpret na taktika niya lang yan para hindi niya maiparating ng maayos yung sagot niya or probably humaba pa yung tatagal pa yung proceedings kasi kakailanganin pa niya ng interpreter, mga ganun. Kaya maaari yun, no? Pero siguro bigyan natin siya ng benefit of the doubt na talagang mas na-express po niya ang kanyang sarili sa kanyang vernacular. Pero maaari po na gumamit ng sariling interpreter ang panig po ng depensa o ng isang testigo na maaari pong makatulong sa kanya kapag nahihirapan talaga siya na gumamit po ng Tagalog dito po sa impeachment trial, attorney, o kinakailangan ang impeachment court ang magbibigay o magdadala po ng interpreter sa loob po ng trial po, attorney? Typical po at usual, korte po ang nag-a-appoint ng translator or interpreter para po maiwasan po yung perception na yung dinala na interpreter mula sa kampo ng ganitong panig, baka binabago niya, nire-revise niya, pinapaganda niya, or binabawasan niya yung content. Kaya interpreter po talaga ito ng hukuman. Ayan na. So, attorney, ano ba yung mga dapat nating expect sa mga susunod po ng mga araw, kasi ngayon walang impeachment trial dahil po sa nararanasan po nating sama ng panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. And ano na yung mga susunod pa po na prosesong pagdadaanan ng impeachment, attorney? Nandito pa lang po tayo sa pangalawang article. Dalawa pa po yata ang kasunod. Huwag po kayong maumay. Ito po ay parte ng due process. Wala na hong masasabi ang pangalawang Pangulo na hindi po siya napakinggan. At ginagalang po ng Korte Suprema. Meron po silang latest na Supreme Court ruling, I believe, a week ago or 2 weeks ago, na babalikan natin yung liham na ito pong panayam po natin kay Attorney Francis Abril, kasi talaga naman po talagang kaabang-abang ito pong lalamanin ng susunod po na kabanata ng impeachment trial. Actually, hindi kaantokin 'di ba? Dahil doon na rin po sa mga kumbaga pinupunto, lalong-lalo na nitong mga panig po ng prosecution at ng defense, doon pa lang sa mga abogado, private prosecutors, private na mga attorneys, 'di ba? Hindi ka antukin actually. Idagdag pa ito pong mga mahalagang detalye na ibinibigay po
or na ibabahagi po ng mga testigo. Pero sa pagpapatuloy po ni Attorney Francis, go ahead po, Attorney. Sa ating pong mga kababayan, mga listeners, natututo po tayo dun sa pakikinig natin. So, bantayan nyo lang yan dahil ginaguide po kayo. Dito po sa radyo po na ito, makinig lang po kayo. Pinapaunawa po natin mula sa someone na nagpa-practice ng law. Kino-communicate po natin para hindi po kayo nawawala. Ginaguide po natin kayo. Kaya pakaantabayanan nyo lang po yan para nang sa gayon, maging well-informed din po kayo sa mga affairs ng bansa natin. Yun lamang po, this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.